Magandang umaga. Mga igan, 11 nasawi matapos mabagsakan ng pader sa Giginto, Bulacan kahapon. Base sa paunang investigasyon, substandard ang mga ginamit na materyales kaya gumuho ang pader. Daron po live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Igan, maliban sa nabanggit mo, posibleng substandard materyales na ginamit dito sa ibang mga anggulo pa ang tinitingnan. Kabilang po dyan, yung naganap na paglindol o pagyanig dito sa malaking bahagi ng Luzon 2 linggo nang nakararaan at gayon din ang patuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Yan po kasi ay nakapagpalambot sa lupa dito sa ating kinatatayuan sa Giginto, Bulacan na posibleng naging sanhirin ng pagguho ng pader na ikinamatay nga ng 11 katao. Kausapin po natin ngayon ang OIC ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginoong Peter Vistan. Magandang umaga po, Ginoong Vistan. Good morning po sa mga nanonood po. Unang-una ho, tapos na ba ang ating search and retrieval? Accounted for na ba lahat ng pinaniniwala ang nakatira doon sa barracks ng mga construction worker dito? Sa ngayon po sir, balak po namin ipagpatuloy mamayang umaga pag sumikat lang po ang araw. Actually nagtigil lang po kami kaninang mga around 2:44. Quarter to 3 dahil po hindi na po kaya ng backhoe namin. So as soon as makakuha po kami ng mas malaking backhoe, itutuloy po namin mamaya yung pag-search po kung meron man at pagre-retrieve. Pero as far as yung kagabi po is concerned, ayon din po sa aming Philippine Red Cross sa mga rescuer po namin, dinoble check po namin, talagang totally wala na. However, ang instructions po sa amin ng aming punong lalawigan, si Governor Willie, ay talaga pong i-lift po yung buo po, kung makikita nyo, yung buo pong wall na bumagsak. Okay. Yung pong regarding po dun sa ano sir, yung accounted for, based po dun sa list na binigay ng ating foreman, si Mr. Bernabe, accounted for po lahat ng ating mga taong na-retrieve po kahapon. Nabanggit niyo po, itong 12 years old daw na kasama sa mga namatay, bumibisita lamang doon sa kanyang ama na siyang foreman dito? Tama po yun. Siya po ay bumisita lamang dito dahil po, kung matatandaan ninyo, nagkaroon po ng holiday noong nakaraang linggo dahil po sa pagdating ng Santo Papa. Apparently, nasa Caloocan po yung bata. Ngayon, bumisita lamang po dito. At sa kasamang palad po, siya po ay isa sa mga naging biktima nitong nangyaring pagguho. Okay. Una, ngayon naman po yung naging sanhi, base sa paunang investigasyon ninyo, ano-ano po yung mga tinitingnan ninyong anggulo sa nangyaring trahedyang ito? Gaya nga po sir nung sinabi ninyo kanina, isa po sa mga tinitingnan posibilidad ay yung pong nakaraang paglindol, kung di po nagkakamali 2 weeks ago nangyari. Bukod pa po doon ay ilang araw po kasi nag-uulan dito na maaari nga pong nakapagpalambot doon sa lupa. So yun po isa sa mga anggulong ating tinitingnan. Bukod pa po doon sa ito po ay unofficial, hanggat po inaano natin yung investigation, mga quality po yung mga ginamit na mga materyales sa pagtatayo po. Paano po natin nasabing substandard, sir? Kung makikita nyo po sir dito sa gawing likod, ito po mga tubo na to, ayon po sa ating engineer at sa mga nakakaano po. Apparently po, ganito lang po kalaki yung tubo na nilagyan po siya ng pinalamanan po siya ng semento. Para magmukha siyang malaking biga o mas malaking pundasyon po. So apparently yun po isa sa mga tinitingnan anggulo. Ayon po sa inyong engineer, hindi dapat ganon? Hindi po talaga dapat ganon dahil nga po pundasyon yan, talaga pong dapat yan ay solid at saka po gumagamit ng malalaking uri ng bakal. Tapos nabanggit nyo rin po kanina, ito mas mataas doon sa ibang mga bahagi ng itinatayong warehouse. Totoo po yun. Kung maipapakita po natin mamaya, later on siguro, yung pong taas ng malayo po dito sa nakikita niyo sa screen, malayo po dyan yung taas na nito po versus po dun sa mga nakikita nakatayo pa. So higit na mas mataas po ito. Bukod pa po doon, base rin po sa aming engineer, ito po ay dapat naka-close bago ho taasan. So kung makikita niyo po, hindi po pantay yung pagtataas ng mga dingding. Okay. Igan, balikan ko lamang yung itinanong mo kanina, For November ng nakaraang taon, ito ho, sinimulang itayo, ito hong bahagi ito na gumuho. Itong iba, medyo naiwan mas mataas ho itong gumuhong bahagi kaysa yung iba. So posibleng may problema din tayo doon sa ginawang estilo ng pagtatayo ng mga pader dito. Maaari rin po sir, at saka po ang isa po sa sinabi nung ating foreman dito,
Nung November po, kinapos din daw po yata sila ng budget. So, we have to, rin po yung investigating team. Okay po. Sir, may mananagot ba dito? 11 pong namatay dito sa aksidenteng ito. Ito po, definite, nagpabuo po ang ating punong bayan ng isang investigating committee para imbestigahan at dapat pong managot ang dapat managot dito sa nangyaring ito. Sa ngayon po, stop muna ang construction dito. Definitely po, stop po ang construction po dito. Ginoong Vistan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Yan po si Ginoong Peter Vistan, ang officer in charge ng MDRRMO ng Giginto, Bulacan. At mag-aalas 3 na nga po kanina nang tumigil ang search and retrieval operations dito sa nangyaring aksidenteng ito. At kabilang po sa mga namatay, isang babaeng buntis.